Magandang araw, Laguna. Kamusta po ang Monday morning ninyo? Sana po ay safe kayo, staying at home. At para naman po sa mga nag-oopisina kagaya ko, sana po ay matiwasay kayo nakarating sa inyong mga opisina. Medyo gloomy po or medyo makulimlim po ngayon ang panahon. Siguro po ito ay dahil sa hindi pa nakakaalis o papaalis pa lang po ng PAR si Bagyong Dindo. Ako po si Grace, ang hindi na masyadong bagong muka na makakasama ninyo tuwing Lunes sa ganap na 11:00 ng umaga sa programang hatid sa inyo ang mga bagong magagandang kwento, bagong masasayang karanasan at bagong makabuluhang usapan mula sa ating mga kababayan dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Ayan, magandang umaga nga po muli sa ating programa. Welcome po sa mga nakatutok sa atin sa facebook.com/dito sa Laguna TV. Ganon din po sa mga nanonood sa atin sa Community Cable Channel 8. Good morning po sa inyong lahat. Welcome sa bagong season ng Dito sa Laguna. Noon pong nakaraang season, kasama ang ating former host na si Sir Mark Lester Chico, tinutukan po natin ang mga kwento, karanasan at usapan na may kinalaman sa ating kinahaharap na pandemya ngayon. Ano po? Ang COVID-19 pandemic. Nakalulungkot po na balita na umabot na po sa 103,185 ang confirmed cases sa buong bansa. Ito po ay ayon sa ncov.ph na kumukuha ng datos mula sa DOH. As of last night po, dito naman sa Laguna ay pumalo po sa 1,656 na ang active cases. Yan po ay kagabi pa lamang. Hindi po natin alam kung paano pa ngayong araw na ito. Medyo nakakalungkot po yung balita. Balik din tayo sa MECQ mula po midnight ng August 4. So bukas po yan hanggang August 18 po. Ibig sabihin, maigting po na ipinatutupad ang bawal lumabas. Pero sa kabila po ng mga pangyayaring ito, siguro po ay patuloy pa rin naman po ang ating mga buhay. Patuloy pa rin po na ginagawa natin yung kaya natin at pwede nating gawin sa mga bahay. So yung mga nakakapagtrabaho pa o makakapag-aral pa ang mga estudyante. Kaya naman po ngayong umaga nakakatuwa at nakaka-inspire po dahil ang makakasama natin ay dalawang nanay na hindi nagpatinag, hindi nagpatalo, hindi nagpapigil sa pandemyang COVID-19. Sila po ay mga nanay na nagbabalanse ng pamilya, nagbabalanse ng work from home at nag-venture pa sa isang maliliit na negosyo, ang online selling. Kaya naman po i-welcome natin sa ating programa si Miss Cheryl Hermosa Ebron, University Extension Associate 2 mula po sa UPLB LRC at ganun din po si Ma'am Kimberly Lustria, isa pong guro. Parehas pong mga online seller, parehas din pong mga nanay entrepreneur. Welcome po sa ating programa. Hello po. Morning. Good morning. Morning. Ayan. Okay po, umpisa na agad natin yung kwentuhan. Gusto po namin muna kayong kilalanin. So, bigyan nyo naman po kami ng brief background tungkol sa inyong pamilya. Maliit man ito o malaki. At saka po, yung nature po ng trabaho ninyo at trabaho ng inyong mister. Sige po, Nanay Cheryl. We are a happy family of 3. So, maliit lang yung family namin. Yung anak ko ay 3 years old na. Napakabait, napakabibo. Si CJ. And ako ay currently University Extension Associate dito sa UPLB Learning Resource Center. Medyo may kami, konti sa family kasi ako lang yung nag-work because one of us has to stay at home para dun sa baby namin because of his medical condition. So, yun. Kaya medyo challenging talaga nung pagdating ng pandemic. Pero by God's grace naman na yun, nakakaraos pa rin. Okay po. Si Nanay Kimberly naman. Ako po, meron pa akong 3 boys. I have 3 boys po. We're family of 5. So, Tubong Laguna po kami. Las Bañas po talaga. And yun, I've been teaching preschool po for 10 years. So, yun po. Okay po. So, kamusta naman po yung simula nitong Marso, halos 5 buwan na nadeklara po yung ECQ, tapos naging MECQ,
GCQ, MGCQ. Kamusta po yung nagdaang mga buwan? Ano po yung naramdaman nyo? At saka in-expect nyo po ba na magiging ganitong katagal ito? Sige po, Nanay Kim. Okay. Go ahead. Siyempre nung una, medyo natakot din. Kasi from the very start of the year, January pa lang, meron na tayo nung Taal eruption. So, alam mo yung takot. Kasi paano na kung lahat naging affected nung eruption. Then, ito nga, dumating tong pandemic na to, itong COVID-19 pandemic. So, parang may takot din kami, anxious. So, paano na, anong gagawin namin? Mawawalan kami ng work, lalo na naging ECQ. Yun. Si Nanay Cheryl. Ako, to be honest, talagang overthinking yung unang nangyari. Kasi because yung husband ko at saka yung baby ko, pareho silang may medical condition which is thalassemia, yung blood disorder. So, December pa lang, nag-iingat na kami kasi flu season, ganyan. So, hindi kami masyado naglalabas. Tapos dumaan nga yung, sabi nga ni Nanay Kim, yung pumutok yung taal. Same. So, kasi allergic yung baby ko din, madami siyang allergy. So, patong-patong, parang di na siya nakakalabas talaga ng bahay because we are protecting him from all of those things. Kasi talagang pagka nandiyan na nagsingga na yung yung allergies niya, nagsama-sama, talagang hindi ko alam kung anong gagawin. So, sobra yung overthinking, yung takot. Tapos galing pa ako sa biyahe from yung work ko sa office. Galing akong Romblon. Tapos sa gitna pa lang nung biyahe namin pa Romblon, saka nag-ECQ. Kaya sabi ko, makakauwi pa ba ako nito ng Laguna? Kailangan ako ng baby ko kasi breastfeeding kami. So sabi ko, kailangan ako ng baby ko makauwi. So pray lang talaga ng pray. Tapos andun yung worry na baka, Lord, baka may COVID ako, baka mapasa ko sa baby ko. Yung gano'n na overthinking. Pero during those moments din, talagang sabi namin, medyo magtatagal to. So, ang ginawa talaga namin, as a family, nag-pray kami every night. Kasi wala talaga hindi mo na alam kung saan ka tatawag, hindi mo alam kung sino yung infected. So, yun. Talagang after overthinking, yung takot, dun pumasok yung parang faith. Kasi wala kang ibang lalapitan, wala kang ibang kakapitan kundi si Lord. So, as a family, pati yung family namin na nasa Putho, hindi kami nakikita-kita, pero through FB, yan, nagbi-video call kami. Every 6 p.m., nagpe-pray kami. So, yun. Okay. So, sorry isisingit ko na rin regarding sa medical condition ng baby. So, paano nyo hinahandle yan ngayon? Kasi stay at home, tapos ang hirap pumunta sa ospital. So, paano yung medication niya? Yung doctor kasi niya, yung hematologist niya, so, lang naman siya, parang one text away, tapos nagme-message ako agad sa kanya, tapos nagre-respond siya. So, pag nung March talagang medyo akala ko talaga COVID na kasi parang yung kaka-overthinking mo, parang yung symptoms, iniisip mo, baka ito ba yun, ganyan-ganyan. So, hindi pala, parang allergies lang yung sa kanya. So, ang ginawa namin, puro alternative, parang nag-steam kami, nagluya kami, yung mga tina gano'n, tsaa na luya, kumakain ako ng mga malunggay, ng luya, para pag breastfeed ko siya, madedede niya yun. So, yun lang, puro alternative, prayer, tapos bantay palagi, laging nakabantay sa pulse rate niya, kasi pag medyo tumataas yung pulse rate, ibig sabihin, bumababa na yung hemoglobin niya. So, medyo talagang tutok kami sa kanya. Grabe, sobrang pag-iingat. Grabe, pangalawang question pa lang ata ako. Ang dami na nung experiences, no? Ang lalim na agad ng mga nangyayari. Pero dahil nandyan na nga rin tayo, kakamustahin ko lang, Nanay Kim, dahil matagal na nga tayong stay at home, work from home. Kamusta yung naging adjustments ninyo? Lalo yung mga bata, syempre, nag-aaral pa rin naman yan. Tapos biglang stay at home lahat. Paano yung adjustments? May nabago ba sa schedule? Ganon? Yes, madaming adjustment. Kasi kagaya ko, daily routine ko yung magpapasok sa school. Kasi nga, since I'm a teacher, so yung pasok sa school every day, umaga pa lang, nagpe-prepare na for going to school. Tapos yung mga bata din, going to school. Tapos ngayon biglang natigil yung mundo namin na parang lahat kami nasa bahay. So, medyo nag-adjust talaga kami kasi hindi kami sanay na magkakasama sa isang bahay. Nakikita lang kami sa hapon kasi nga nasa school.
So, medyo nung una nahirapan talaga kami mag-adjust, yung time. Hindi namin alam kung paano kami magsisimula sa umaga, gigising ba kami ng maaga or gigising kami ng late. So yun, medyo do'n kami nahirapan, time management. Ay, parehas po tayo diyan. Yung paggising ba ng maaga o Yes. saktuhan lang. Oo. Nanay Cheryl, sa inyo, may adjustments ba? Major adjustments sa scheduling? May adjustment kasi minsan late na natutulog yung baby kasi nag-work ka pa ng gabi. So, ang ginagawa ko, mahirap talaga pag work from home kasi parang hati yung oras mo sa Oras. trabaho, tapos may online selling ka pa, tapos may baby ka pa. So, ang ginagawa namin, talaga, morning, lahat ng sa family. Tapos pagka mga 3 p.m. or 12 noon hanggang pa hapon na, yan na mag-work from home na ako hanggang madaling araw. So, walang chance kasi sa umaga dahil kukulitin ka ng baby. Kukulitin ka talaga ng baby. Tapos, ayun, ang nadagdag lang para maaga siya makatulog, kailangan mo siyang basahan ng stories sa gabi para makatulog na siya. And then, I'll be working at peace na ng mga 6 p.m. hanggang hanggang mga 12, ganyan. So, Speaking yun. of adjustments, so madami po tayong ginawang pagbabago sa schedule, tapos yung paghahati ng trabaho at saka yung mga gawaing bahay since nasa bahay tayo. Siyempre, mga nanay kayo, mapapag-usapan yung budget. Meron bang pagbabago? Nagkaroon ba ng budget constraints? Ano yung mga adjustments na ginawa nyo? Sige, Nanay Cheryl, mauna ka na po. Yung sa amin talaga, parang ang dami naming na-realize na, ay, madami palang pwedeng hindi mo kailangan. Parang, hindi mo kailangan gastosan. Essentials lang talaga yung paggagastosan mo. And then, dun sa iba, medyo may problem sa electricity. Kami medyo pinagpala kami, hindi kami problemado sa electricity kasi sabi nung tatay ko, nung bumibili kami ng air condition, kasi kailangan din naka-aircon yung aming baby, dahil nga dun sa mga allergies niya. Ang binili naming aircon ay yung, anong tawag dito, inverter na. Na Medyo mura na, mas tipid. mas mahal, pero sabi nga ng tatay ko, investment yan, kasi matagal mo naman siyang gagamitin. So, yun yung binili namin. So, to be honest, sa kuryente, hindi masyado, kasi una, wala kaming television, kasi ayaw namin pag-televisionin yung baby. So, ayun, 600 lang a month yung, 600 or 700 a month. Wow, okay. So, medyo mura. Oo. Si Nanay Kimberly, kamusta ang adjustment sa budget? Usapang budget. Sobrang nag-adjust din kami kasi parang feeling ko mas magastos pag nasa bahay. Ay, talaga po? Oo. Kasi parang iisipin mo yung everyday food, yung kuryente. So yun, parang dun pa lang kailangan talaga naming umisip ng paraan, ibang way na paano kami kukuha or mag-earn ng extra para lang mabayaran yung mga, isipin mo yung bills, yung food, mga essentials. Kaya ayun, so talagang nag-budget, nagtipid talaga kami. Yes. At kadugtong nga niyan, no? Yun talaga yung punto na pag-uusap natin ngayon. Nag-venture kayo into online selling. Si Nanay Kimberly, ang alam ko ay atsara, iba't ibang Yes uri, po. tama ba? At Yes si po. Nanay Cheryl naman ay reseller ng mga local products. Tama? Opo. Ayan, so kwentuhan nyo naman kami, bago tayo mas lumalim, paano ba nag-umpisa yung idea na, bakit online selling? Parang gano'n. Bakit naisip niyo na, sige, mag-online sell ako. Ganon. Sige, Nanay Cheryl. Na nagsimula yung idea na kami kasi mismo, nabili din ako from an online seller. Pinapadala ko dun sa mga parents ko kasi matatanda na nga, tapos hindi sila makalabas. So, bumibili ako. Parang gumagastos ako ng 1,000 plus, 1,400 plus. Bumibili ako ng mga local produce, yung mga saging, mga prutas, ganyan. Pinapadala ko kila mama. And then, nakita ko yung opportunity na parang ito yung kailangan. Tapos, napag-usapan namin nung kapatid ko, nung husband ko na parang tatagal tong yung sitwasyon natin to na ECQ. Tapos, papatapos na yung mga ayuda, ganyan. So, sabi ko, kinakabahan na ako kasi wala nang ayuda from the government pagdating ng June. So, patong-patong, may medicine sila mama, may medicine yung anak ko. So, sabi ko, kailangan nating humanap ng
mapagkakakitaan kahit maliit lang. So, sinabi ko po yun sa kapatid ko tapos sa husband ko. And then nag-agree kami, nagpe-pray kami for right people, right opportunities, ganyan. Hanggang sa isang araw, may nag-alok na Tita Agi, kung nanonood ka, may nag-alok ng parang kaing-kaing na mangga. So sabi ko, uy, opportunity na yun. Parang wholesale ko bibilhin. I-try namin ibenta yung mangga kasi season ng mangga nun. So doon nagsimula. And then, hindi ko inaasahan. Nagtuloy-tuloy na. Oo, hindi ko talaga inaasahan na may bibili kasi hindi ako talaga sanay magbenta. Yan talaga yung kahinaan ko. Hindi ako sanay magbenta talaga. So, tinry lang namin. And then, nung naubos na, madami pa rin humihingi. So, doon na nagsimula. So, parang naalala ko na kapag magbi-business ka daw kasi, merong 3 C. Parang dahil sa crisis, sa chance, or sa choice. So, parang yun sa amin, dahil sa pandemic, sama-sama siya. Choice namin siya. At dahil crisis, tapos may chance na nabigyan kami ng chance. Kaya nagsimula yung locally yours PA. Si Nanay Kimberly naman, bakit po nag-umpisa itong pagbebenta online ng atsara? So yun, nag-start kami kasi marami kaming puno ng papaya actually. Oh, okay. Sa backyard. Yes. So, nung time na yon, nung mga March, parang bungang-bunga yung papaya. So, tas yung time na din yun, dun din nagsimula yung mga online market. So, naisip nung husband ko, anong gagawin natin sa papaya? So, yun, parang hanggang sa na-realize niya na, magawa tayo atsara. Ganyan. Kasi parang hindi namin nakikita na binibenta yung atsara, which is, produkto ng Pilipinas. Kasi, parang kung ang Korean may kimchi, tayo may atsara. So, yun, parang hindi namin siya nakikita sa mga online selling, sa online group na since pareho din naman kaming mahilig sa atsara. So, yun, doon nag-start hanggang sa umabot ng maraming ang nakagusto, may nag-feedback sa amin na masarap yung atsara. So, nakakatuwa na parang hindi ko rin in-expect na magbo-boom yung atsara namin. Kasi, kagaya nga sabi ni Nanay She, hindi rin ako mahilig magbenta. Kasi wala talaga sa vocabulary ko talaga yung magbenta. Kasi nga, I'm a teacher na parang gusto ko magtuturo lang ako ng mga maliliit na bata, ganyan. So yun, hanggang sa na-enjoy na namin yung paggagawa ng atsara, yung pagbebenta, ang sarap kasi sa feeling nung maririnig mo yung feedback ng mga customers mo na, ang sarap Teacher Kim nung atsara nyo, ganyan-ganyan. Hanggang sa meron na pong gustong mag-resell. So yun. Doon na po. May reseller na. Yes, may reseller po. Nakakatuwa naman, itatanong ko pa lang sana, pero based sa kwento nyo, malaki din yung involvement ng mga mister sa decision making. Yeah. Nakakatawa naman. Ayan. So, Nanay Kimberly, tama ba ako? May iba ng version o papaya pa rin yung main ingredient ninyo sa atin? Meron na po kaming 4 variants ngayon. We have ampalaya, atsarang ampalaya, ubod, labanos, and then yung papaya. Wow, ang dami na pala, no? May balak po ba kayo na dumami pa lalo ang ingredients o yung variants? Variants. Yun yung goal namin. Gusto namin matry lahat na pwedeng i-atsara. And yun. Hanggang sa yun, masaya kami kasi na-register na namin siya sa DTI na parang feeling ko ito na ata yung simula ng pag-online selling. Nakita ko nga parang nag-umpisa kayo na yung disposable cups. Yes. Tapos po. Ngayon nakabote na siya, no? Tama ba ako? Yes. Ayan. Nanay Cyril, nakita ko yung iba mong produkto, fresh produce like parang mga gulay, strawberries, tama ba? Ganun yung mga produkto. Ano pa yung iba mong produkto na ibinebenta? Meron kaming avocado. Kasi ang goal talaga namin, parang gusto namin makatulong din sa mga nagpo-produce locally, mga farmers, ganyan, or mga local producers. So, kung ano yung parang in season, yun yung kinukuha namin, mga avocado, strawberries, gulay, tapos meron din kaming tinapang Lucena, meron kaming bagnet, vegan longganisa. So, yun yung parang matagal lang dream ng asawa ko na gusto namin pumunta sa bawat region sa buong Pilipinas and then matikman yung mga pagkain doon. And dahil nga hindi kami nakapunta ng Ilocos, hindi kami nagka-chance na makabili ng bagnet. Hanggang sa
kuha nga kami ng ng mga supplier, direct suppliers ng mga products na yun. Nakakatuwa naman. Ano to, regular po ba yung production, Nanay Kimberly, regular yung production, weekly meron? Tapos Nanay Cyril, weekly din ba may available kayong set of products? Yan. Yes po. Sige, Nanay Kimberly. Opo, every time po. Ngayon, nung una, in-schedule lang po namin yung pagpapa-order. Parang pre-order kasi di naman po biro talaga yung mag-yad-yad ng papaya. So, after nun, nung nakaroon kami siguro ng earnings, yung income, nag-invest po kami sa food processor. Para mas mapabilis-bilis. Yes, para mapabilis-bilis po yung paggawa. So ngayon, every time na may o-order sa amin, yun, on the go na. Pwede na siya, anytime available na po siya. Nice. Nanay Cyril, kayo naman, regular ba o weekly may mga produkto pero nagbabago yung set? Tama ba ako? O pare-parehas yung produkto weekly? Weekly meron, pero depende sa order. Sabi nga ni Nanay Kim, pre-order. So parang ganun yung style sa online selling na natutunan namin. Tapos tinuro din ng supplier kasi madami kang matututunan sa pagpuprutas at pag-vegetables. Hindi pwedeng bilhin mo siya ng isang bultuhan tapos wala ka pang customer kasi madaling masisira yung mga Highland veggies. So yun yung unang naging problema namin. So yun, by pre-order, sinasabihan ko kung kailan darating, kung anong merong stock, tapos yun. Pero meron kaming stock every week. Ganyan. May dating every week. Okay. So, paano nyo ginagawa? May ano ba to? For delivery or mini-meet nyo ba yung mga customers nyo? Sa amin, for free delivery within LB, pagka lang kalambana or bae, nagdadagdag lang kami ng minimal fee for delivery fee. Yan. Kayo na mismo ang nagde-deliver? Yes, sa likod ng anong tawag dito? Sa likod ng madiskarteng misis ay ang asawang taga-deliver. Yes, nakita ko yung meme na yan. Sa inyo po, Nanay Kimberly. Opo, ganun din po. Dito sa within Putho area, so free delivery po siya. Kasi since nung ECQ, diba, sa barangay ka lang pwedeng lumabas. So, doon po kami nagsimula. Within Putho area lang, free delivery. Then, after nung ECQ, nung nagkaroon na po ng MCQ ba yun? Yun, nagkaroon na po kami ng delivery charge. Ng 20 pesos lang naman within LB. Then, Kalamba and Bae, nagdagdag na rin po kami ng extra charge. Kasama si Mr. sa pagde-deliver Yes po, siya po ang aming Uso talaga yun. Uso talaga ang mga Mr. ang taga-deliver, ang mga Mrs. ang taga-pagbenta. Ayan, so paano nyo ngayon binabalanse? Kasi siyempre, bilang mga nanay, nag-aasikaso ng asawa, nag-aasikaso ng mga anak, nag-aasikaso ng trabaho na binitbit sa bahay. Tapos ngayon ay nag-venture pa sa online selling. Paano nyo binabalanse itong tatlong bagay na ito? Nanay Cyril. Kami nilalagyan namin ng schedule before laging everyday. Pero dahil yung kapatid ko, katulong kasi namin din sa pagde-deliver. Shout out din sa kapatid ko, si Sherwin, si Diboy. Taga-deliver siya. Tapos, alam mo, pag madamihan talaga, may isa kaming ruta. Yung ruruta sa Tungtungin, yung kapatid ko. Yung ruruta sa Batong Malaki and other areas, yung mister ko. So ngayon, dahil na-lift na nung nag-GCQ, bumalik na sa trabaho yung kapatid ko. So, mister ko na lang. So, ang ginagawa namin, kailangan parang Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pag Monday, parang hindi pwede. So, parang nilagyan namin ng gap. So, halimbawa, 3 days na lang yung pa-deliver. Order lang muna lahat, then schedule yung deliver. Kasi mahirap yung araw-araw, lalo na pag wala kang manpower. Yun. Sino na Kimberly? Ayun din po, time management talaga, important. Yes, Nanay. Parang tayo po ay nagkakaroon ng medyo naputol ata si Nanay Kimberly. Hello, Nay? Okay. Sige po, babalikan natin si Nanay Kimberly. So, tuloy muna natin Nanay Cyril ang ating kwentuhan. Nagkakamali pa ako. Sanay po kasi ako na tawagin si Nanay Cyril na ate. Ayan. So,
tuloy po natin yung kwentuhan. Nabanggit na natin kanina yung role ng kapamilya. Gaano kabigat, gaano kalaki yung yung tulong na naibibigay kapag ka-supportive yung pamilya. Pero hihintayin natin yung sagot dyan. Magbe-break muna tayo ng sandali para sa ilang munting paalala. Magbabalik po ang Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Paano to? Naputol yun. Nangangailangan po ng inyong tulong. Nangangailangan po sila ng mga laptop, computers at internet connection upang makalahok sa remote learning education. Tulungan po natin sila na matupad ang kanilang mga pangarap. Na maipagpatuloy ang pag-aaral o di kaya'y makapagtapos na upang makapag-ambag sa ating bansa. Sama-sama, tulong-tulong, ambag-ambag. Walang iwanan. Kaagapay ako ng UP. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Ayan, nagbabalik po ang Dito sa Laguna. Naputol yung usapan natin kanina. Balikan po muna natin si Nanay Kim. Nanay Kim, yung pong inyong Yes po. binabagi. Ayun, nasaan na nga ba tayo? Ayan, sa time management. So, paano ko siya binabalanse? Pag po, halimbawa, kagaya ko, work from home din ako kasi nag-online tutor din po ako eh. So, sinisigurado ko na may day po ako na magpapa-order, then may day din ako na magtuturo, online tutor, and then may day din na magde-deliver. Kasi pag pinagsabay-sabay, parang ang hirap po ata. Mabibintang po ata kami. Kailangan balance lang talaga. Talagang hinahati yung oras natin sa bawat araw o sa bawat linggo po. So, balikan natin, kanina tinatanong ko si Nanay Cheryl, gaano kahalaga yung meron kang supportive na family and relative sa pag-online selling? Nanay Cheryl. Sobrang halaga kasi hindi mo siya kakayanin mag-isa. Pressure Pag negosyo talaga, sa simula, madaming aberya. So, yung words of wisdom na nanggagaling sa bawat isa, parang sasabihin ng kapatid ko, okay lang yan, nagsisimula pa lang tayo, di alam na natin sa susunod. So, hindi kasi talaga namin gamay pa yung sa mga yung local products, yung mga produce, mabilis masira. Halimbawa, yung strawberries, madami palang si strawberry, masyado siyang sensitive. So, nung una, kaya pala hindi siya pinapahawakan ng mga tindera sa Baguio, sa Benguet. Diba, masyado silang ayaw nilang pahawakan or ikaw mamili kasi sensitive si strawberries. One time, parang sa sobrang daming strawberries, ang ginawa niya, binuhos na lang niya yung strawberry sa isang lalagyan. Oh no, talaga. Kasi talagang nagsugat-sugat siya, tapos madali siyang nabulok. So, ang dami mong adjustment, ang dami mong aaralin. So, kung ikaw lang mag-isa, walang input mula sa family, mula sa husband mo, mabibintang ka talaga. Tapos may work from home ka pa, may anak ka pa, may asawa baby ka pa. So, kailangan talaga ng nagtutulungan. Madaming magiging problems, but kaya yan. Kaya kapag sama-sama, tsaka mapag-uusapan lahat ng bagay. Si Nanay Kimberly, kamusta Yun po? Pahalaga yung tulong at suporta ng pamilya? Sobrang halaga. Sobrang halaga ng pamilya at kaibigan. Kasi nung nag-start kami, yung sample, nagbibigay kami ng sample. Bago kami maglabas ng variant, nagbibigay kami ng sample para utikman nyo muna kung papasaba sa panlasa nyo, ganyan. So, yun, syempre may mga comment na ang asim, ganyan. Asim na tsara nyo, mas gusto nila yung maasim, matamis, ganito, ganyan. So, yun, parang doon namin nakukuha yung
kung yung feedback sa mga family and friends kung ano ba talaga yung dapat naming gawin doon sa atsara para ma-improve pa. Kasi trial and error eh. Dahil nga nagsisimula pa lang kami, so maraming sa simula talaga maraming aberya. Marami kang problema talagang ma-face para bang ganun. Maraming hamon. Ayan. Hamon. Speaking of suporta, medyo naging maingay ito sa social media, no? Yung nakikita kayo ng mga usap-usapan o yung screen cap ba na parang ano ba yan? Graduate ng ganito, tas online seller. Ano ba yan? Tinda ng ganito. Puro na lang paninda yung nakikita ko sa wall. So, kamusta naman yung suporta ng mga, ano yung masasabi nyo regarding that? At saka, kamusta yung suporta ng mga kaibigan o mga taong nakapalibot sa inyo, lalo sa social media? Nanay Sharin. So far, wala naman akong na-encounter na ganun kasi open-minded yung mga tao. Tsaka very supportive yung mga friends. Meron kaming isang kaibigan, gusto rin namin pa siyang pasalamatan kasi siya yung nagsabi sa amin nung unang deliver namin. Medyo sira-sira yung gulay. So, sinabi niya na, ate, pinag-isipan ko daw kung sasabihin ko sa'yo, pero gusto ko sabihin sa'yo para, kasi madami kang kakumpetensya. So, kung hindi maayos yung packaging ng gulay, hindi namin naayusin, mawawala yung customer. So, yung integrity kasi yung panghahawakan mo doon. Wala akong na-encounter na negative feedback dahil nag-online selling ka or hindi ko na siya naka-blurred siya. Hindi kasi pandemic na yun. So parang mag-iinarte ka pa ba? Kailangan madiskarte tayo ngayon. Yun lang ang iniisip ko. Si Nanay Kimberly. Sa akin naman, syempre, yung friends mo na feeling mo nandyan siya all the way na yan pag nagkaroon ka ng kagaya niya, magtitinda. So, nung una, syempre, yung mga friends mo parang, ay, deadma lang, ganun. Pag inalok mo, deadma lang. Tapos, dun ko naramdaman na, yun nga, strangers are your number one supporters. Yes. Kasi yung unang reseller po namin, as in, hindi po namin siya kilala. Oh. Yes po, hindi po namin siya unang kakilala. Tapos, bigla na lang po siya tumawag na, gusto ko i-resell yung atsara nyo. Ganyan. Gusto ko mag-formulate ka out of coco vinegar na atsara. So yun, dun po nagsimula. Dun ko na-feel na, strangers are your number one supporters talaga. Hanggang sa, siya yung nag-recommend sa amin na, merong pwede, pagdating ng panahon, pwede nyo yung gawing jars na, kasi from the start po, plastic containers lang po talaga. So yun, hanggang sa nag-improve, nag-upgrade, nasa jar na po kami ngayon. Ang ganda realization nun na medyo bago sa pandemic, strangers are your number one supporter. Mga hindi mo yun ma-discover kung hindi siguro online selling yung ginawa mo. No? Magandang magandang learning. So, speaking of learning, bukod sa mga hamon na hinarap ninyo, ano pa yung mga siguro na-discover nyo sa sarili bilang mga nanay sa pagiging, sa pagbabalanse nitong tatlong bagay, lalo-lalo na yung pag-venture nyo into online selling? Nanay Saya. Sa akin parang matagal ko na namin talaga gusto magnegosyo, pero dahil may fear ka, hindi ka yung risk taker, mahirap magsimula. Pero itong pandemic na to, through faith, through prayers, through determination, diskarte, at suporta, parang hindi naging mahirap yung tumalon ka, yung magsimula ka agad. Kasi parang what is there to lose? Nasa pandemya na tayo eh. May madaming nawalan ng trabaho. So, mas maganda kung diskartehan mo yung buhay kaysa magmukmuk na wala kang pera, wala kang pagkukunan. Why not make something out of it? Or magsimula ka sa maliit, kahit maliit lang. So, yung maliit na yun na pinagkatiwala sa'yo, palaguin mo. So, may kakayahan palang ganun. Tas masarap sa feeling na may nagkakagusto sa produktong binibenta mo, nagti-thank you sa'yo, nagbibigay ng comment. So, hanggat may nabili, hanggat may bumibili at may sumusuporta, tuloy lang. Parang tuloy-tuloy lang. So, meron pala ako nun. So, akala ko wala ka talaga akong entrepreneur spirit, parang ganun. So, dahil sa pandemyang ito, na-discover namin yun. Self-discovery. Si Nanay Kim, ano po ang na-discover o na-appreciate ninyo sa sarili ninyo?
na natutunan kong kaya ko pala. Hindi lang magturo, kaya ko palang gawin tong online selling, kaya ko palang magtinda. Tapos, yun nga, sabi nga ng mga friends ko, sa atsara ka pala madi-discover. Parang gano'n. So, doon ko na-realize na kaya pala, hindi lang syempre ako, pero syempre kaya naming mag-asawa dahil kami yung tulong sa lahat. So, pagpa-process, marketing, delivery. So, yun lang po. Ayan. Ang dami namin napag-usapan, ang dami natutunan. Pero hindi pa po dyan natatapos ang ating kwentuhan. Mamaya babalikan natin si Nanay She at si Nanay Kim. Magbabalik po ang Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Ako si Eugene Laganina, second year college, scholar ng bayan mula sa University of the Philippines, College of Human Kinetics. Ako po si Peter Villachica, I'm freshman from South Cotabato at ang college ko po ay College of Human Kinetics, which is HK po. Track and field po. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. At nagbabalik po ang Dito sa Laguna. Kanina po kausap natin si Nanay Kim at si Nanay She. Babalikan po natin sila maya-maya lamang. Pero sa puntong ito po, meron po akong gusto nga mapag-usapan natin. Something na medyo luma at the same time medyo bago sa pandinig. Yung appreciative resilience po sa oras ng pandemya. At para po dyan sa usapang yan, makakasama po natin si Dr. Emily Dicolen, Associate Professor mula sa National Teacher Training Center for the Health Professions, UP Manila. Good morning po, Doc Ems. Good morning, Grace, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood. Ayan, Doc Ems, kagaya nga nabanggit ko, parang medyo luma ng idea yung resilience. Kasi po sinabing Pilipino, resilient yan. Kahit anong mangyari, may pandemya, may bagyo, may lindol, babangon at babangon, nakangiti, nakatawa. Pero meron kayong nakadagdag ngayon na salita, appreciative resilience. Ano po ba ito? Oo. Ang appreciative resilience ay totoong ngayong panahon ng pandemya ay sana lahat tayo magkaroon ng ganitong, ano ba tawag ito, attitude. Kasi ang appreciative resilience, bukod sa pagiging resilient, tama ka mga Pilipino, resilient tayo, parang kawayan yan, pag binabagyo, biglang bumabangon. Pero bakit sabi mo nga ay appreciative siya? Appreciative kasi it's a deliberate decision, it's a choice to be positive. Parang ganon. At this point in time of the pandemic, at talagang deliberate siya kasi hahanapin mo saan yung husay mo, saan yung strength mo, at doon ka magsisimula para bumangon. And while listening to the stories of Kim and Cheryl, no, talagang dun sa karanasan nila, pinakita nila yung pagiging resilient by being appreciative
of what they have at the moment, ano yung strength nila, saan sila, ano yung meron sila, ano yung talent na meron sila na pwede nilang pagsimulan, no? So yun yung focus ng appreciative resilience. What do I have at the moment para bumangon akong muli? Yun. Yun yung, in short, yung context ng appreciative resilience. Okay. So, pwede po ba natin masabi siguro na itong appreciative resilience, kung hindi man ito lang ang psychology, isa ito sa psychology behind yung nature ng mga Pilipino or nature ng mga tao in general na tumayo at lumaban? Yeah, because I believe lahat ng tao pinanganak na mayroong capability or we are all capable of becoming resilient. Kaya nga lang sa panahon ng pandemya, doon nasusubukan yung ano yung degree siguro or gaano kalakas yung ating pagiging resilient. Kasi habang tayo'y lumalaki, nakaka-encounter tayo ng mga problema, difficulty sa buhay. So yung capability natin ngayon, it's either kasi siya tumatag o baka mag-weaken siya, no? So it's the attitude, the positive attitude, the appreciative attitude that will strengthen, no, that resilience in us. So hindi lang siya yung pagiging positibo lang kasi madali lang sabihin na, uy, okay lang yan, lilipas na yan, kaya mo yan, di ba? Ang bilis sabihin nun eh. Pero yung second level kasi nun eh, oo, kaya ko nga, pero ano yung meron ako, bakit ko siya nakakaya? No? At dun sa experience ni Kim at saka ni Cheryl, nakakatuwa kasi yung last message nila kanina na kaya ko pala. Yun yung appreciative resilience in them, no? Na may nakita sila na may bago pala akong kayang gawin, hindi lang pagtuturo or hindi lang pagiging nanay, ganon. So, yun yung kaibahan siguro ng appreciative resilience with other positive mindset na lumalabas ngayon sa social media at kung ano pang mga babasahin. Yun. Speaking of Doc, no, yung nababanggit sa social media kasi siguro ito yung halfway through nung community quarantine, no? 'Di ba ito yung time na nauso yung toxic positivity? Ano po ba yung difference ng dalawa? Gusto nating ma-emphasize na ang appreciative resilience ay different sa toxic positivity. Tama po? Yeah, oo. Well, in a way similar. Bakit? Kasi they focus on something positive. Like positive emotions, positive thoughts, positive activities. In that sense, they are the same. Pero ang pagkakaiba nila is toxic nga eh. Alam mo yun, the word itself, toxic, no? Bakit toxic positivity? Kasi it ends on the thought na, lilipas din yan. Kaya ko to. Bukas pagising ko, okay na ako ulit. Di ba? From my own understanding, that's toxic positivity. But appreciative resilience is going beyond. No? So, pagkatapos mong sabihin na, kaya ko to, lalampasan ko to, then you discover from yourself na, from within na, ano kaya yung meron ako, bakit ko kakayanin ito? Is it because kaya kong, may talent akong ganito or may competency akong ganito? Is it because of my family? Kanina si Kim at saka si Cheryl, no? They keep on mentioning the support of their husband, no? So yun yung huhugutan. That's the term that we can use. No? Yun yung hugot mo. So you don't end with, kaya ko to. The next question, kaya siya nagiging appreciative resilience is, what is with me, bakit ko kakayanin ito? And then from there, pag na-discover mo na what is with you, bakit mo kakayanin, and then you move higher, kumbaga sa level. Oo. In fact, yung appreciative resilience, sinasabi nga, may 3 elements daw yan. No? At nakita ko dun sa experience ni Kim tsaka ni Cheryl. Yung una yung despair, second is forgiveness, and the third is hope. Despair, forgiveness, and hope. Despair, forgiveness, and hope. Ito yung elements ng appreciative resilience na wala sa toxic positivity. Oh, okay. So, napaka-importante ng 3 bagay na yun. Despair, forgiveness, and hope. Dapat nating tandaan. Doc Emily, nabanggit nyo kanina, naniniwala kayo na ang mga tao, meron naman talaga tayong inborn na kakayanan maging resilient. So, ito po bang appreciative resilience ay matututunan? At ano yung pwede natin gawin para makuha natin tong attitude na to? Yes, okay. Yes, I agree na pwede siyang matutunan, no? Bakit? Kasi kailangan mong, it becomes way of life mo na kasi yan. Pwede mo siyang gawing way of life by constant practice.
Ganito Mm. yon. Paano ko ba example? Di ba, human beings by nature, madali tayong mag-judge ba na, ay, ayoko niyan, pangit yan. Ay, ganyan yan. Pero ang appreciative resilience kasi is, you really have to decide on looking, parang kakalkalin mo siya, ano bang maganda dito? Okay, pandemic, that's basically negative, napaka, ano niya, di ba, stressful. Pero, what is it in the pandemic that made us survive? Yan, si Kimberly, si Cheryl, tayo. What made us what is it na meron tayo na nakasurvive tayo for this so long, no? Mm. So, ano yan eh, deliberate yan, kailangan mo siyang practicein. So, kung minsan medyo maging nega ka, oops, teka muna. Ano ba hahanapin ko? Anong mabuti dito? So we discover. And that from that discovery, we move on. Parang ganon. So, practice lang yan. Hindi siya madali. It's a way of life actually. It's a way of thinking. Pwede mong gawing methodology mo sa teaching, kung teacher ka. Yon. So, pwede mo siyang matutunan. Okay, maganda pong malaman na pwede pala sa matutunan kasi minsan sa gitna ng mga ganitong pangyayari, puro negative yung maiisip natin, no? Ang hirap naman kung negative thinker na ako tapos wala pala akong chance na maging positive eventually. So, ang hirap naman nun. Ayan, nakakatuwa lang po na nire-relate nyo din sa mga kwento ng mga nanay natin. Pero, Doc Emily, kasi di ba na dahil nga sa pandemya, dumami sa atin, actually halos lahat sa atin talaga ay work from home. Ano po siguro yung masasabi ninyong mga challenges nitong work from home regarding sa ating positivity at how do we stay positive given na ang dami nating binabalanse ngayon? Well, yun nga, in staying positive, we need to help ourselves. No? And we need to collaborate with the people around us. Kasi hindi pwedeng ikaw nagtatry ka to be positive, no? To be appreciative, pero yung mga tao naman sa paligid mo ay hindi nakakatulong, no, sa iyong environment. So, malaking adjustment talaga. In other words, kailangan din mag-usap-usap. Lalo nga sabi kanina ni si Kim yata yung nagsabi na, imagine, nag-a-adjust ka 24/7, magkakasama kayo. Alam mo yun, kung ang challenge talaga kasi nakikita ko based on my experience din dito sa work from home na to, yung maliit na espasyo. Kasi kunyari kami, maliit lang ang bahay namin. So alam mo yun, kung sabay-sabay kayong mag-work from home, ang hirap. So, isang malaking adjustment, yung be considerate with one another. Pag-usapan nyo ang mga schedules ninyo, pag-usapan ninyo yung mga workspaces ninyo, sino ba ang mag-stay sa corner na ito, sino ba yung ganyan, no? And then, kaya ko to nasasabi kasi ito yung karanasan namin, no? Like for example, dito sa bahay, no? O anong oras yung yung webinar mo, ganyan. So, kailangan talagang maging respectful din tayo sa privacy ng bawat isa at maging considerate tayo, no? Kasi mahirap talaga. Ito yung mga challenges talaga na kailangan nating harapin ngayon, no? During the time of the pandemic. Ayan, napaka-importante nung binanggit nyo, Doc, yung be considerate sa oras ng isa't isa at pati sa privacy. Kahit pa magkakamag-anak, magkakapamilya kayo, magkakasama sa bahay, importante pa rin, give me space, kumbaga po. Tama ba? Ayan. Tama. And it takes a lot of practice, Hindi, kumbaga ako personally masasabi ko na sa amin parang it took us several months to decide kung sino mag-stay dito, sino mag-stay dyan, yung ganon. Kasi hindi pwedeng lugar na lang at gamit ng internet, halimbawa, kailangan lahat talaga pag-usapan. Even the house chores. May designation. Ayan, balikan lang po natin yung appreciative resilience. Ito po ba ay nag-a-apply lang during times of pandemic o regular days? Ano po ba ito? Okay. Tulad ng nabanggit ko kanina, kasi napag-aaralan yan. At kapag naging bahagi na ng buhay mo, hindi na lang siya pwedeng gamitin during the time of the pandemic. Kasi part na ng sistema mo So every day, no, you have to be appreciative of everything that you have. Kasi every day naman may mga challenges tayong na-encounter. So that whatever challenges come, alam mo na yung disposition mo, no? Alam mo na, okay, so kaya pala mainit ang ulo nito kasi ganyan yan. So, hahanapan mo na siya ng dahilan. Mas maunawaan mo ang isang bagay or ang isang tao. So, it becomes a way of life. So, hindi lang during the time of the pandemic.
Okay, magandang i-adapt din sa pang-araw-araw na buhay. Doc, babalik tayo, no, Doc Ems. Magba-break lang po muna saglit ang dito sa Laguna. Magbabalik po kami. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Ako si Eugene Laganina, second year college, scholar ng bayan mula sa University of the Philippines, College of Human Kinetics. Magandang araw po ulit. Ako nga pala si Patrick G. Pabulayan from College of Human Kinetics. Magsa-second year na sa susunod na semester. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Muli po nagbabalik ang dito sa Laguna. Kasama na po natin ngayon si Doc Ems, si Nanay Kim at saka si Nanay Cheryl. So, kanina binabanggit natin ni Doc Ems, pinag-usapan namin yung appreciative resilience, yung coping, yung pagiging positive. Nanay Kim, Nanay She, paano kayo nanatiling positibo sa panahon ng pandemya? Saan kayo humugot ng positive energy? Nanay She. Sa akin talaga, or sa amin, sa family, panalangin. Kailangan talaga manalangin, mag-reflect, kasi doon ka magkakaroon ng clear mind para makapag-desisyon ng tama. And then, open communication. Pag may problema, minsan nag-snap ka kapag masyado na yung pressure. Pero nandyan na, ay, mali ako, sorry, magsasorry. Tapos pag-uusapan namin kung anong dapat gawin dun sa schedule. Yun. Okay. Si Nanay Kim. Ako, nag-stay away talaga po ako sa negativity. So, as much as possible, stay out ako sa yung mga negative issues kasi parang mas nakaka-pressure po kung lagi papanoorin. Kagaya po ngayon, yung pandemic na yan, yung news na yan, parang lalo kang panghihinaan ng loob kasi kung maririnig mo yung mga news. So, yun, talagang nag-stay away po talaga ako sa negative issues. Then, dinivert ko po yung attention ko yan sa atsara. Parang natuwa po ako mag-market ng atsara. Then, yun po, sa bahay naman, most of the time po, tinuturoan ko po yung maliit kong anak, yung bunso po. So, doon po kami nag-focus. Then, sa gawaing bahay, planting, yan. Naghanap ng ibang paglalagyan ng energy na positive. Okay. Meron po tayong question mula sa FB para po kay Doc Dicolen. Kay Doc Ems. It's really difficult to balance time at home given that you are in a place or space where work and at home life are taking place. More difficult when you have kids to also attend to. How should institutions consider this in terms of work adjustments?
sure, Mhm. there's no 8 to 5 p.m. period anymore that is exclusive for work. Mhm. Oo. Siguro kasi ako being a teacher din, I also experience that, no? With the work from home kasi parang anytime merong access sa'yo yung boss mo or yung mga kasama mo sa trabaho. Siguro it's just a matter of communicating with them how you feel, no, na, oops, teka muna, time first ako, hanggang kasi ako, that's what I do, no. Minsan, magme-message siya, oops, teka muna, mamaya ako sasagot, kasi ganyan. So, it's just a matter of communicating with your bosses, no, your real situation, tell them na ito yung limitasyon ko, para sa ganun din, mag-adjust din sila sa'yo. No? Na hindi ka maka-online sa gabi, hindi ka na makapagtrabaho beyond these hours, no. So para sa akin, communicating your feelings, no, your real situation to your boss is very important for them to understand where you're coming from, kasi it's not really easy. Dok, in the long run, siguro, hindi pa kasi natin masyadong nakikita yung ending nitong pandemya na ito. In the long run, siyempre, may mga adjustments. Yung mga opisina kaya mismo, mga institusyon, palagay niyo po paano pwedeng mag-adjust sa work from home setup yung mga institusyon? Siguro yung mga institutions din, they really have to know exactly ano yung capability din ng mga workers nila. Kasi kung tayo nga kami, teachers, we take into consideration yung capability ng mga estudyante, no? Meron bang wifi yan, etc. Sana yung mga boss natin, i-consider din yon sa kanilang mga empleyado, na tignan talaga na hanggang saan din, no, yung kayang ibigay ng kanilang mga staff or ng kanilang mga workers. Oo. Ayan. Ang Maraming salamat adjustment po. talaga both sides. Both sides, no, push-pull. Hanggang sa makakuha kayo ng balanse. Tama po ba ako? Ayan. So, maraming salamat po. Ang dami kong natutunan. Ang dami nating inspirational na kwento na nakuha. Pero siguro, sa puntong ito, Nanay Kim, Nanay She, gusto ko po kayong imbitahan yung ating mga manonood, hindi lang yung mga nanay, na siguro mag-try ng something new or mag-venture into online selling. Encourage nyo po ang ating audience. Yes. Sige, Nanay She. Kung halimbawa talagang nahihirapan na sa budget, ganyan, find something na mapagpakitaan mo. Kahit simple lang, maliit lang. Start before you're ready. Huwag mo hintayin na, kailangan ko pang, may ganung time parang gusto mo refine na lahat. Hindi. Along the way, mapaperfect mo din yan. So just, ang tawag ko doon, leap of faith. Have faith and have that leap of faith. That diskarte, panalangin, sipag at syaga, at saka yung relationship. Mahalaga yung relationship, mapangalagaan. Kumikita ka ngayon, magkakagalit naman kayo sa family. So, kailangan pag-ingatan yung relationship. Pag nagkamali, mag-sorry. Ganyan. Sinanay Kim. Ayan po. Sa akin, try lang po ng try. Wala naman pong masama kung itatry lahat ng bagay. So, doon mo malalaman kung hanggang saan yung kaya mong gawin. Kung hindi, paano mo malalaman kung hindi mo itatry, di ba? So, yun lang po. Kung may gusto kayo sa tingin nyo na ikakasaya nyo or magiging beneficial sa inyo, why not give it a try? Tapos, yun lang po. Yun sa akin, yung prayer, number 1. So, kung may, sa tingin nyo po ay merong, ano po ba yun? Sadness sa heart nyo, just pray. Kasi prayer is a most powerful medicine po talaga yan na tinatawag nila. And then, always keep moving forward. Kung may problema, everyday naman po, may problema talaga. May dadating at may dadating. So, keep moving forward. Yun lang po. Ayan. Ngayon naman kay Doc M, baka, Doc M, baka po meron kayong words of encouragement o tips para medyo mas maging positive po ang outlook nating lahat. I'd like to end with what David Cooper Ryder said about appreciative inquiry and appreciative resilience. Sabi niya, in every piece of art, there is beauty. So, mahirap man itong pinagdadaanan natin ngayon. Sabi nga ni Kim at ni Cheryl, keep moving forward, be positive. At ako, ang talagang advocacy ko during this pandemic is AR, appreciative resilience, because I experienced it myself with my family, when my daughter, yung second daughter ko, was COVID positive. So talagang yun yung the height of the challenge ng appreciative resilience, not only for me, but also with my the whole family. So yun, go lang ng go, be positive, but choose to be positive.
Discover Wow. the positive in you and your strength. Yan. Ang ganda ng message ni Doc Ems. On that note po, Doc Ems, alam ko may YouTube page kayo kung saan nag-share kayo ng inyong mga lecture. Plug po natin. Oo, yes. Oo, hindi pa masyadong kompleto 'yon. But anyway, I would like to invite you to visit my YouTube channel. Wala pang laman actually. And then of course, I really give my services to organizations also and to groups, who would like to have webinars on appreciative resilience, appreciative inquiry. That's what I keep myself busy about during the pandemic. Spreading love and spreading positivity. Yan. So, paano po nila kayo makakontakt if ever na may mga organization na gustong lumapit? Yes, you can just look for me sa Facebook, Emily Dulig Dicolen, and then siguro, yun lang. Or you can call me or sa email, pwede naman. eddicolen@up.edu.ph. Yan. Okay po. Ngayon naman, ano po ang masasabi nyo? I mean, anong... Yung page ng inyong mga atsara, pwede nyo po ba ibahagi? Yes po. Actually, want to show you po sample ng atsara namin. So, may FB page po siya. So, search na lang po. Like and search na lang po Atsara Food Processing. We have IG account and Facebook account po. So, ayan, Nanay Cheryl, yung inyo na mga page kung saan sila pwedeng umorder, bumisita para sa inyong mga produkto. Yes, dahil online selling tayo. Ayan, please like us sa Facebook ko, Locally Yours PH. Tapos nasa Instagram din po kami, locally.yoursph. Yan. Send lang po kayo ng message for your orders. Ayan. Pasensya po, medyo na-mute na pindot ko po. Ayan, maraming salamat po sa ating tatlong mga nanay na nagagandahang guest. Suportahan po natin ang YouTube channel ni hello. Pasensya na po, nagkakaroon po ng technical difficulty. Supportahan din po natin ang mga online selling po ni Nanay Kim ng Atsara at ang mga Ayan, thank you po. Magbalik po ang dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Ako po si Peter Villachica, I'm freshman from South Cotabato at ang college ko ay College of Human Kinetics, which is HK po. Track and field po. Bilang isang proud isko, ang pairalang para sa bayan ay hindi lamang mga salitang walang saysay, kundi isang gabay sa pamumuhay. Ngayong panahon po ng pandemya, marami pong isko at iska ang nangangailangan po ng inyong tulong. Nangangailangan po sila ng mga laptop, computers at internet connection upang makalahok sa remote learning education. Tulungan po natin sila na matupad ang kanilang mga pangarap. Na maipagpatuloy ang pag-aaral o di kaya'y makapagtapos na upang makapag-ambag sa ating bansa. Sama-sama, tulong-tulong ang pag-ambag. Walang iwanan. Kaagapay ako ng UP. Dito sa Laguna.
At nagbabalik po ang dito sa Laguna. Pasensya na po, medyo nagkaroon tayo ng tech difficulty kanina. Pero nagpapasalamat po tayo sa ating mga naging guest ngayong umaga, si Doc M, si Nanay Kim at si Nanay Cheryl. Sana po sa aming kwentuhan ngayong umaga ay na-inspire kayo, nagkaroon kayo ng drive na sumubok ng something new. Kahit nasa gitna po tayo ng pandemya, nasa gitna tayo ng work from home, ng ECQ, MECQ na pala ngayon. Ano po, kasi po meron tayo makukuhang opportunity sa kalagitnaan nito. At ganun din po, sana ay manatili tayong positibo kahit po ganito ang nangyayari. Dahil ito na nga lang po yung panghahawakan natin sa ating mga sarili. Ano po? At dyan na nga po nagtatapos ang ating programa. Pero bago po ako magpaalam, gusto ko lamang pong mag-iwan ng paalala sa inyong lahat, sa ating mga manonood. Ako po, kasama ang aming programang dito sa Laguna, ay nakikiisa po sa panawagan ng ating mga frontliner, lalong-lalo na po ang medical frontliners natin. Sila po ay humihiling ng kaunting break, hindi po dahil gusto nilang magpa-petics-petics o mag-relax-relax na lamang. Kailangan po kasing ma-decongest ang mga ospital. Kailangan po nilang mag-regroup at mag-reorganize. At ito nga pong MECQ ay tugon na sa kanilang panawagan. Pero pa tayo po sa ating mga sarili ay makakatulong din. Iwasan na po muna natin sana ang paglabas-labas kung hindi naman talaga kailangan. Ganon din po kung meron na mga bagay na kailangan talagang gawin sa labas. Proper medical protocols po, proper wearing of face masks, pagsusuot po ng mga goggles o kaya yung face shields kasi po malaki ang maitutulong niyan. Ayan, mag-ingat po tayong lahat at dito na nga po nagtatapos ang isang episode ng Dito sa Laguna Season 27, unang episode natin. Huwag po kayong makakalimot na tumutok sa susunod na Lunes, alas 11 ng umaga para po muli sa mga magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan. Lahat ng yan dito sa Laguna. Dito sa Laguna.